sa first batch natin ng Bag Academy laban sa Dangerous Kindergarten. Eto na. Parang magkakatanggalan ng mga kufra. Feeling ko kahit nga mga ling, irerespeto siguro 'to, eh. Ayan, Hayabusa, para Eto kay na, boss. General Locata. Parang ano, Naku, medyo si Madam Gigi parang tinrash talk na kasi yan tuloy na-excite siya ditong makisali. gusto ko Pero yan, si GG ano, connection with Fuego. Okay. gusto niya kasi trash talkin ulit dito kung si Chuba at saka si Misaki magiging mabilis din ba yung kanilang mga utak Sa para dito sa gigil game na ni to. Gigi dahil medyo sabi niya hindi mabilis sumagot. Ako na ang papalit. Ako na maglalaro. So kung napansin nyo yan, type nyo Gigi plays good game. Ganyan. Kasi nasagot din nila kung ano yung sinasabi daw pagka pag magandang laban nyo sa inyong kalaban, di ba? Pero balik tayo dito. Ling, itatanggalin na nga lang ng laban dito kay General Locata. Habang dito, feeling Respect. ko, respect pa rin sa hero ni Chu or ni Mizaki. Yan yung mga nakikita ko. Or Freya, actually. At Pwede. least Fuego. Oo, kasi dalawang beses nang nag-gold lane si Fuego. I mean, ng Freya. Oo. Kasi pag... Ay! Ay! Ayun lang, boss. Para namang ginagawa nyo kaming ano dito, mga boss ng Dangerous Kindergarten eh. Ginagawa Nagban, nyo naman kaming kinder din eh. Parang nagban ng, ganun ba? nagban ng Layla. Dito ang mga bossing natin. Mukhang ano lang, ayaw lang nilang paglaruin si Mizaki. Ito ay Mia, Zilong, ay hindi ko na lang din talaga alam. Feeling ko nga, parang pwede yung Zilong kasi kanina. Ay, Oo hindi, nga, hindi. Actually, si Leia may gusto. So, mm baka hindi nila tanggalin yon. Pero at the same time, interesting ang atake dito ng Dangerous Kindergarten. Malapit na sila mag-moving up. Pero tingnan natin kasi they're on top. Matalo sila dito ng 3 points. Parang technically hindi pa rin habol na habol sa puntos eh. 'Di ba? Pag na-sweep sila. Pero that's going to be a great point pa rin na advantage kung sakaling makuha to ng Bag Academy. Pero parang Pakito yung tatanggalin dito ng Dangerous Kindergarten. Oo, kasi hero yan ni Mizaki at Shu. Ano yung first pick nila dito? Ang dami pang open sa totoo lang and open din yung Gushon pa rin dito. Ay, Julian ang kukunin nila dito. And again take note, hindi natin sure kasi kung sino yung magda-jungle dito. Si Chuba o Yan. si Mizaki. Kasi last interview, na nabalitaan natin na hindi natulog si Chu para makapag-practice siya maging assassin. Pero sa kabila, ayun, ninakaw yung hero ni Kapitan Fuego. Mukhang si Lei ang gagamit ng Freya at si Madam Jasmine naman ang gagamit pa rin dito ng isang Roger. Tas agaw sila ng Angela. Interesting, no? Parang for me, dahil may nakita na nga tayong Angela, Bane. Okay, so, maaring Bane jungle na naman ito. Ang gagawin dito ng Bag Academy. Pero let's see, kasi ang Julian po ay naging flex pick na rin siya. Kung hindi niyo po nalalaman, na ginagamit din siya sa post 4. Diba? Ng idol na mga Q. At nakakapang split push to bigla, QWERTY. Yan yung mga pwede natin i-expect na mga galawat. Pero for Dangerous Kindergarten, yung mga hero ni Madam Chelsea Novaria, Bexa naman yan, Lilia nga, ay nila, Savior actually, pinakita niya na rin. Parang siya yung pinaka, most heroes played. Nasa top 1 natin yata to si Madam Chelsea. Ano nga kaya? Ayun, No, nagpakita na sila ng Novaria dito. And gusto ko lang din yung pagpili din nila Madam Sai nung isa sa mga signature hero niya na Angela. Parang nandiyan na naman at makikita na naman natin yung Shaira Bush mamaya. Ang tanong lang, makakapunta ba siya doon? Kasi baka balagbagin ulit sila ng Dangerous Kindergarten. Last time kasi, kung di ako nagkakamali, di ba kayo ni Joshi yung nag-cast nitong laban nila? Oo. Parang nasa 10 minutes, 11 minutes lang, natatapos na agad ng Dangerous Kindergarten yung laban. So, Bag Academy, hindi natin sure kung sinasay ko lang nila tayo dun sa interview kanina o parang kino-congrats nila. Ang feeling ko, sinasay ko lang talaga tayo eh. Tapos, pag natalo nila yung kindergarten dito, ay, dun na talaga. Dun na mag-iingay mamaya itong mga to. Tsaka dalawa na. Pero ang Dangerous Kindergarten, gusto ko lang pala, sorry hindi natin nabati agad si Yunan. Birthday niya rin, parang 3 days or 2 days ago. So, dalawa may birthday buff na dito. Related happy birthday, Yunan. Kung manalo kayo, parang feeling ko pwedeng ikaw ang interview.
Ayun, para mabati Parang ka namin, magkaroon ka ng airtime. Happy birthday sa'yo. Belated happy birthday kay Yunan. batiin nyo si Yunan, batiin nyo sa comment section kasi paulit-ulit ng silay eh. Batiin nyo na si Si Yunan Yunan naman, ng happy Yunan. birthday dyan sa comment section. At para po sa mga hindi din nakakaalam or nakakilala kay Yunan, si Yunan yung nag-animate and nag-edit ng yung mga animations ng mga ML characters, 'di ba? Siya yung ginawa si Puegong Akay, ginawa niya si Delar na Dirot at kung ano-ano pa. 'Di ba? Sobrang dami niya. And siya din yung Napakasipag. dito, siya din yung roamer dito ng Dangerous Kindergarten na wala pa silang talo. So, batiin nyo na siya. Mukhang ngayon ay birthday buff niya bukod sa buff niya rin dyan sa comment section na never naging absent si Madam. Maraming salamat sa Madam pagsuporta mo Psyche. sa iyong bebe, pero ay, kung may Layla yung kabila, bumawi ng Mia. Bumawi ng Mia Ay, man yung at silong! binan yung Zilong. Ay, sige, ganyanan pala ah. Kung binigyan, tinanggalan nyo kami ng Layla, dalawa yung sa amin. Oh, sige. Talagang hindi magpapatag si Fuego talaga, no? Si Fuego! Pero ngayon, para sa Dangerous Kindergarten, kung meron lang tayong facecam habang nagda-drop, no, nai-imagine ko. Feeling ko baka mag-release ng mga BTS. Guys, may mga nire-release din pala tayong mga clips dyan ng streams natin. Ano yung shot call nila while in-game, ano yung reaction nila, ganon. So, pwede nyong i-check out. Feeling ko baka yun yung i-release sa episode bago mag-finals. Feeling ko rin. Itong Zilong Minyaban, ano yung trail of thoughts, paano tayo napunta sa ganitong pagkakataon, Qwerty. Pero ngayon, for Dangerous Kindergarten, Minotaur, para kay Yunan. Ang ganda agad ng first 4 picks dito ng Dangerous Kindergarten. Walang kabayas-bayas po yun. Walang kabayas-bayas. Walang kabayas-bayas yun. Ano lang, parang binibase lang din namin dun sa mga salita nila kanina na parang ano na to eh, parang wala na to guys. Sabi nila ano lang daw to, laro-laro na lang. Kasi sure naman na daw sila yung top 1 eh. Pero tingnan natin, mukhang Zas yata ang makikita natin ulit dito on the gold lane. Ginamit na to ni Fuego last week. Nanalo din sila doon 2-0 against School of Epics. Kay Madam Shin naman, nandun pa rin yung champion niya, one of the signature heroes ni Madam Shin. Ano yung final pick dito ni General? Makikita na ba natin yung kagaya nung bangs niya? Yung kagaya nung bangs niya na si Gushon? Worthy na kaya dito na makatapat ni Mizaki Kaya nga eh. ang Gushon. Kasi maraming dito Gushon, oh. actually, maraming humihiling ng Gushon dito ni General Locata. Pero ang isa lang ang masasabi ko guys, nakadepende pa rin po yan sa kung ano ang napagplano. Ay, hindi pala sila nagpaplano, hindi rin sila nagpa-practice. Kung Wala. ano ang mood na lang ni General Locata. Pero sa mga nagko-comment dyan, syempre kung gusto nyo simulan natin, ayan, sinisimulan na po natin. Baka hindi nyo lang po napindot Ito yung na live. po. Baka medyo na-delay lang kayo doon sa Facebook live stream natin. Pindutin nyo yung live, tapos pa dito ang Dangerous Kindergarten. Oo nga eh, kahapon na kung nanood man kayo ng MC, yan din eh ginamit ng SRG kontra sa AP Bren, sa Falcon sa AP Bren. So parang, Oo. syempre nga naman, nakita ni Kayuan for sure, napanood ngayon. And now, parang it's time for them na, sabi nga nila, nagpa-practice daw sila sa tournament na mismo. So parang ito na yung practice niya para mapalawak yung mga hero pool niya pa. Para sa susunod, hindi lang 3 yung tinatanggal sa kanya. Malay mo next week, o bukas, tapos sa Sabado, 5 na yung mga heroes na tatanggalin niya. Nung nakaraan kasi, kaya lang nilabas ni Kapitan ni General Okata yung Gushon niya dahil sa mga walang sawang pagtatag sa kanya dyan sa comment section. Kasi may hamon nun si Madam Christine, natalo sa hamon si Madam Christine, panalo yung Gushon ni Okata. So ngayon, sabi ni Okata, wala namang humamon sa akin, wala namang nagtatag sa akin, o di hindi ko muna gagamitin yung Gushon ko. Tsaka na-imagine ko yung notifications din ni Kata. Pero bukod kasi sa marami nagre-request, pati yung casters din siya, parang hindi mo alam kung kampi ba sa kanya o hindi. At yung tinutukoy ko pong casters ay kaming dalawa rin po. Pero ngayon, syempre, magbabalik na nga tayo para sa another fun-filled na KOL Brawl. First match pa lang po ito, kaya kung bago dating ka, may pagkakataon ko ba i-share yung stream natin at tumutok at batiin si Yuna ng happy birthday. At It's bukod time. dun, syempre, QWERTY, ito yung mga pagkakataon na yung Dangerous Kindergarten, interesting yung naging ban nila, di ba? Nagban ng Layla. Pero kung titingnan mo yung format kasi ng heroes nila, parang align pa rin sa traditional na nakasanay natin na may marksman or semi-marksman. Kasi syempre, Oo. nag-wall form. Tapos meron pa ring fighter, may dedicated tank, yung mga ganon.
more on dumidikit pa rin sila sa mga suggested or recommended na heroes for the lineup. Yung pa rin yung nakasanayan natin. Ang kaso lang, Bag Academy, nagpalit sila dito ngayon. 'Di ba? Parang nakita na natin na si Chu na yung nagja-jungle eh. Pero sabi ni Mizaki, hindi muna. Hindi mo na. Tatapatan ko muna si General. Ang kaso lang, gusto niya sanang i-burst doon ang birthday boy. The birthday buff is real. Mizaki will go down. Nandito pa si Madam Sai. May trade na makukuha. 1-for-1 na patay ang dalawang junglers natin dito for the first minute. Mukhang mainit ang jungler matchup. Medyo napakunot ang nodo ni General Okata. Medyo humawi ng bombs, pero okay nga lang din. Ang importante, syempre, positibo lang. Positibo lang muna tayo dito sa unang parte ng ating laban. Pero masasabi ko lang doon, kahit sabi mo first blood ako ng Dangerous Kindergarten, dito mo mararamdaman na parang nagpaka-humble lang yata talaga. Dito ang Bag Academy, Qwerty, ah. Talagang Parang ano iba. lang eh. Pinaghahandaan lang talaga Sinay ko nila. tayo, sinay ko. Kaya nga eh. Mas okay na rin kasing manahimik na lang muna kaysa magyabang ka tas matatalo lang, di ba? Pero ngayon kasi, Dangerous Kindergarten, mabilisan, masesecure yung turtle. Tinatry umamba ni Laydon pero wala siyang ultimate at papaulanan lang din kasi siya dito. Itong si Madam Shin, and with that, no, makukuha yung turtle, walang trade makukuha pabalik ang Bag Academy, pero nagko-focus naman si Mizaki on securing his buffs. Right now, dun sa may bandang itaas, pinapa-bait out. Sige, sige Lay, i-bait out mo. Kaso na dun si Shin, natalunan ni General. Ang ganda nung pagtalon doon ni Narokata. Yung timing Oy! ng heart guard ay nandyan. At napakaganda nung bihit nila sa isa't isa. But at the same time for General Okata, yun yung mga kailangan niyang ma-anticipate eh. Especially na may Angela nga. Ultimate for Shin just to clear up the mini beat sa may bandang mid. Pero medyo buwis Laki, ah. buhay yung ginawa din nila yung ML. Habang yung si Mizaki, binubuhos na nga na din ng buhay. Target si Chelsea. Pero hindi naman niya makukuha total. Yunan. Ayun. Go for the flicker para nga lang din makaligtas. At ngayon, babalik with a double kill. Will it make it a triple kill? Yes, indeed. General Okata with a triple kill against Bag Academy. Don't touch our birthday boy. Ay, don't touch Nalohit my dun birthday si boy. Yunan pero sinalba ni General. Sinalba ni Madam Chelsea. Nabaligtad nila yung laban, nakuha pa nila yung platings dito and possible mapush na nga din nila yung gitnang torre. Yung flame shot doon, hindi yun magiging enough para lang madepensahan pa yung torre. Biglang lumaki at lumobo yung lead dito ng Dangerous Kindergarten. Tapos di pa sila mag-stop doon. Kita mo. Abante agad dito sa purple buff. Pero sa may bandang taas man sila ang kukuning kapalit ng Bag Academy. For me, Qwerty, kahit papano, eh, syempre, sobrang importante naman talaga ng mid lane turret, di ba? At medyo lumiit tuloy yung mapa para kay Mizaki. Pero tingnan natin kung paano lalaroin to. Especially na meron pa rin naman silang Shira Perfume to the rescue kung sakali mang mayroong mapuruhan. Pero yung malaking objective, katulad ng turtle, ay sinisimulan na naman nga muli dito ng Dangerous Kindergarten. Grabe yung paglalim ni Yunan dun, ha? And even Jasmine Joy and Chelsea, sumasaba na nga rin dito sa pag-clear ng pangalawang pagong na I think libre nila makukuha. Wala nang contest pa, no? Wala Kasi na. alam din ng Bag Fuego. Academy na baka mahirapan sila dito. So, si Fuego, kailangan nyo ding maging maingat kasi mukhang ang target na ng Dangerous Kindergarten is secure the bottom lane or the gold lane. And inuro na nga yan ni Fuego eh. Paano yung yung double stun combo Ay, oo dyan sa nga. Zaz, di ba? And nabasa ko lang din yon sa comment section. Alam mo yun, yung mga sumusuporta, yung mga nakaabang sa contents ni Fuego. Kasi ang Paano dami naman? din talaga nating matututunan, di ba? And now, kailangan din nilang hindi lang mai-apply yung mga sinasabi nila dito, kailangan din nilang higitan yung kanilang kalaban. Yun nandito, parang binubudburan ng asin doon. Ang kaso lang, Uy! hindi pa patay si Shin Payata. Ang mababaliktad, nag-dive si General dun sa likuran. At ngayon, pwedeng sandwichin ng Dangerous Kindergarten inside the turret push pa. Mukhang hindi ganun yung gagawin. Disiplina muna, nakaw muna ng ibang buffs dito kontra sa Bag Academy. Parang feeling ko hindi na general dapat eh. Si Boss, Bossing. Si Boss Okata eh, talaga naman makikita mo ang paglalim, pati yung pagnakaw na ngalan din ng mga objective and paglalim niya sa pag-clear ng wave. Tatlo yung pumapaligid sa kanya, pero kita mo parang hindi nga siya nangangaray sa damage, pero ang umaaray sa damage siya nga lang din ng Dangerous Kindergarten. And of course, dito si Chu, and even si Fuego, parang hindi siya masyado makapag-spread out eh.
Naka-stay lane siya sa ngayon. And ang parang main objective dito ng Bug Academy is try to prolong na nga lang din yung laban na ito as much as possible ay i-clear yung wave na kaya nila. Pero mukhang ipo-forma na nga lang din dito sa pinakababa si Fuego. Instant kill para dito kay Jasmine Joy, si Meng Meng sa ibang mga atake. Habang yung Torre ay makukuha rin nila successfully. Ninja's Kindergarten, medyo seemingly smooth yung nagiging atake nila ngayon sa Bug Academy. At hindi lang yan, Ferty, napapansin natin, wala silang masyadong mga asing movement per play. Unless necessary, saka sila talaga sumusugal or nagja-jump in. Oo nga eh, kitang-kita na natin yung Ay, parang ano eh, parang disiplinadong mga kinder ngayon. Hindi ay, na kailangan ng teacher ng saway. Sila na mismo alam yung gagawin. Look at that, mabilis ang burst. Si Kapitan, hindi na nga siya nakasanib ba dun sa alaga. Ngayon naman si Madam Tin, mukhang matadamay pa si Madam Shai. Nag-flicker si Madam Jasmine, pero nandun si Chu. So sige, mabuhay ka na muna. Total, mabango ka naman. Hahayaan ka muna naming mabuhay kahit ilang minuto lang, pero ang Dangerous Kindergarten, yung purple buff, hindi nila hinahayaang makuha basta-basta dito ng Bug Academy. Pati nga yung turtle eh, sinilip pa nila, nakita niyang nandun si Mizaki. Mizaki, hindi mo pwedeng gawin yan. no, sir. Pero for me, lalo tuloy sila nahihirapan kasi may Yunan na laging merong threat na magdadabog, mahuhuli. Kung kahit may isang assassin na Julian man to, Younger Julian, nararamdaman natin na parang medyo naawraan sila dito, awrado. Sobra. Pero for the Miss Kindergarten, the risk rin nga lang sila, malaking factor din kasi na nakakuha sila ng playa dito. Medyo nagalit sila eh. Sinabi na nga lang kung anong gusto niyang gamitin, tinanggal pa sa kanya. Oo nga Tinanggal eh. pa yung optional zilong. So dito, ramdam natin yung gilid at yung gigil talaga sa pagdadabog nila dahil tinanggal yung zilong. Tingnan natin kung ano pang pwedeng gawin dito ng Bug Academy. Kasi as of now, parang ang hirap eh. As of now, parang kailangan muna nilang mag-antay dun sa mga minions. Di ba? Kailangan muna nilang mag-antay dun sa mga parcels na in-order nila. Siyempre si Ay, Madam oo. Sid yan eh. Trust the parcels. Yun yung ano eh. Yun yung mga kasabihan dito ng Bug Academy. Kailangan. Ang Oo. kaso lang, parang ano eh, medyo mabagal yung mga delivery courier kasi merong mga nakaharang. Nafi-freeze kasi ngayon ng Dangerous Kindergarten yung minion waves. Napipilitan, look at that, si Madam Sin. Kung magiging mabagal yung delivery ng minions, ako na mismo yung pupunta dun sa parcel ko. Kailangan may ganun. Pero for Bug Academy kasi, kailangan muna din nilang maging maingat. Unti-unti kasi talagang lumalaki yung lead na meron ang mga kinder dito. Tsaka kasi maraming nagfo-focus sa kanila. Hindi mo ba naman nagfo-focus Aroy. sabi nga ni Madam Chelsea. Pero nangangaray na tayo sa sakit dito kay Shin. Kaso ang problema, hindi niya nila sisimot. Kasi medyo nagkakaiba-iba sila ng targeting dito nila Mizaki. For me, pwede nilang unahin muna dito yung mga stars dito ni Pwede. Shin. Tsaka sisimutin ni Mizaki. Kaso ang problema si Mizaki, marami din kasi nakaatas sa kanya na responsibilidad. Mag-play ng wave, kahit papano ay i-zone out din yung mga members kasi kung papansinin natin, hindi natin pwede i-leave yan sa room nila na Shira kasi nikalambutan talaga itong Angela na to. Pero Hirap. sa ngayon sila yung didepensa. Sumabot sa Tore, unang Lord pa lang ito pero medyo nahihirapan na silang dumepensa. What more kapag lalo pang lumaki yung lead dito ng Ladies Kindergarten laban sa kanila Uy, Academy. Medyo nababalabag dito ng ibang mga members. At na din yung pagbabalagbag na sinasabi natin. Papasok sila Yunan, killing of one. Oh. And going to be for two na nga ba? Hindi nga yata dahil nandito Boom. ang Ayun tagapagpita lang. sa Mizaki. Siya ang sasalo ng mga damages. Jasmine Joy for the kalmot. At yun, ang isa sa dadaan sa Bug Academy. Yunan, makakaligtas pa nga with the motivation roar. Grabe naman yung kunat doon ni Yunan. Yung birthday buff niya talagang pinapakita sa atin, sabay U-turn, papunta kay Shin. Mamamatay dito ang tatlong miyembro ng Bug Academy. Mabubuhay na kasi si Fuego kaya babalik na ulit siya sa laban. Pero ang tanong, kaya pa ba nilang depensahan to? Mukhang makiklear Kaya pa ba? naman yung minions. Tower lock na sila General. Nandiyan pa yung mga pulutong ng minions sa taas. Meron pa sa baba. Yung elepante ni Mizaki, pinakita na sa atin pero mukhang hindi yata enough yun kontra sa baka
kontra sa werewolf na meron dito. Etong sila Madam Jasmine. Nandyan yung stun pero hindi enough dyan para patumbahin, para patunawin at palambutin. Etong si Yunan mamamatay lang din. General, look at that. Nandun na mismo sa may base, sa may Winter Crown. Focus sa tower, dangerous kindergarten. Getting that game number 1. Muntik na mapatay ni Mizaki din si General Lokata. Kaso sabi ni General, sorry. Tinawas na nila ang laban. Napaflex pa nga ng konti. Parang tinatry kong i-read yung sinasabi nila Madam Jasmine na kinabahan ba? Or parang, ay, may part na parang relax lang kayo. Relax kayo. Sabi sa inyo, 2-0 to. Parang ganun yung mga gusto nilang sabihin. Pero, maaga pa naman. Baka mamaya Okay. may iba pang plot twist na mangyari sa gabi natin. At syempre sa mga manonood dyan, kung nag-cheer kayo para sa Bag Academy, i-type nyo na dyan, i-mention nyo yung favorite KOL nyo. At Ama. kung Dangerous Kindergarten naman, syempre, i-cheer up at batiin nyo pa rin ng happy birthday si Yunan tsaka si Lay. So, Tama. pag dalawin nyo na, at Lay at Yunan, happy birthday. Yan. Pagsamahin na natin kasi parang buff na buff din talaga yung galawan dito ng Dangerous Kindergarten. Nakikita natin yung pag-try bumawi dito ng Bag Academy kasi parang masyado ng malaki, masyado ng mataas yung lead na meron. Etong sila Kapitan General Bossing na sila Okata, sobrang tindi na nung sobrang tindi na nung lead na meron sila dito. So medyo nahirapan na lang din talaga yung damage, yung crowd control na meron dito ang side ng Bag Academy is not enough para talaga patumbahin yung lineup. Plus, yung kakunatan ng birthday boy na si Yunan dito sa mismong laban. Grabe yung pag-protect niya, yung pag-frontline niya, yung pag-setup niya dito. Pero ang MVP pa rin, walang iba kundi si Boss. Ikaw na naman, bossing, si General Okata. Gamit yung kanyang alpha. Mukhang madadagdagan yung mga dapat isipin at dapat iban ng ating mga KOL teams kapag kaharap nila itong si General. Siya talaga ang isa sa ina-eye out natin ngayon. Parang running for, hindi man regular season, group stage MVP na nga ba? Dito si General, Boss, Kapitan, at syempre, the one and only lead